And then, boom. Boom, boom. There we go. As you can see mga idol. So napakalakas mga idol. Halos sumusobra pa po sa speed test. As you can see, umaverage po siya ng 130 Mbps sa download speed. Okay, so what is up mga social media warriors? It's me again, E-Vlog at your service. Okay, for today's video mga idolo, meron po akong i-share sa inyo kung paano nga ba palakasin ang inyong mga internet or inyong mga mobile data connection. Well, idol, di po mahirap gawin yan. As you can see kayo na, napakalakas po ng ating speed test o kumbaga napakalakas po ng ating internet na kung gusto mo naman kung paano ginawa yan, well, idol, stay tuned and watch my full video. Okay? Na dito mga idol, meron po tayong dalawang technique na gagamitin. Okay? Kumbaga may dalawa po tayong paraan para lumakas po ang ating mga internet and ang ating mga mobile data. Okay? Now, unang-una sa lahat or pinakaunang step sa lahat is punta kang settings and then dito hanapin mo po yung SIM card and mobile data. Click mo yan. Ito po in my case po ito yung sa akin. No? So sa inyo meron din po yung sa settings nyo. Okay? Now, dito mga idolo. Okay? Click mo po yung kung saan gusto mong SIM card na gusto mong palakasin. For example, kung saan data, kung saan SIM card po yung lagi mong ginagamitan ng data, okay? Now, for example, in my case, ang ginagamitan ko po lagi is yung SIM1 ko po, which is yung aking TNT or aking Smart. Pero specifically, TNT po ito, okay? Now, kung makakita nyo mga idol, actually sa akin preferred network type, di ba? Makakita nyo may 5G ako dyan sa option. Kasi pang karaniwan yan, okay? 4D, 3G, 2G lang yan. Pero sa akin as you can see, naka-auto 5G po ako. Auto 5G, auto 4G, okay? So yan po as you can see. Now, kapag may ganyan mga idol may 5G dyan na option, ibig sabihin is napaka-solid na ng phone mo yan. Okay, agad-agad is napakalakas na po ng internet mo yan. Kumbaga goods na po yan. Now, ito mga idol, no, sa follow my instruction po, okay? Sa data roaming mga idol is dapat naka-on yan. Sa VLT calls, of course, naka-on dapat yan, okay? Now, punta po kayo sa inyong access point names. Ito po idol, click mo yan, okay? If ever na may makita access point names dyan or APN, okay? Pero wait, papakita ko muna sa inyo kung may sa preferred network type ko, click natin. Now, as you can see, mga idol, wala akong pili kahit isa dyan. Dapat sa inyo mga idol is wala rin kayo pinili kahit isa dyan, okay? Kumbaga, hayaan nyo lang po mag-auto 5G and auto 4G yan, okay? Hayaan nyo lang mga idol. So, wala kayong pipiliin sa tatlong to, okay? Back nyo yan. So, brief knowledge lang po, no? Now, dito punta kayong APN names, access point names, okay? So, or sa APN. And then, mga idolo, hanapin nyo po dito yung, gawin nyo po itong APN na ituturo ko sa inyo, which is ito pong 4.4.8.8 5G. Okay, so ito po idol. So ito po ang gagamitin natin APN para lumakas po ang ating mga internet connection. Now, click mo po ito. Kapag ganito mga list, click mo po, kung mag-add ka ng APN, okay, click mo itong plus na to. Kapag kinlik mo yan, mapupunta ka po sa ganitong page, okay? So, ayan po, okay? Now, kapag napunta ka dyan, i-copy mo po ito. Sa name, make sure lagay mo is 4.8.8.8 5G. So, ito po sa name. So, tina-type lang po yan, okay? Just to you know lang. Sa IPN naman mga idol is 4.8.8.8 5G, not 4G. So, ito po. So, just like sa name, tina-type lang rin po yan, okay? So, ayun. Now, okay? Now, sa proxy, support, username, password, wala pong ilalagay dyan, okay? Pero sa server, meron pa which is www.google.com. Okay, yan po. Idolo, sana masundan nyo, okay? Pero, bagal-bagal lang po natin ng konti. Sa MMSC po, is wala pong nakalagay dyan. MS port naman, wala na pong nakalagay dyan. MS port, proxy port, wala pong mga nakalagay dyan, okay? Pero sa MCC, lagay nyo po 515. So, type lang rin po yan. Sa MNC naman, okay, 03. To type lang rin po yan, okay? So, dito na po sa authentication type. Pag click mo yan, wala ka po pipiliin dyan, okay, sa authentication type. Kumbaga, not set mo lang po siya. Not set, okay? Kahit yung nan, huwag mo pipiliin yan. Kumbaga, naka-not set lang yan. Now, sa APN type naman, mga idolo, type mo lang dyan, default. Literal na i-type mo dyan sa keyboard default. Now, sa APN protocol naman, IPv4 or IPv6. Yan. Sa APN protocol. No, sa APN roaming protocol naman, same na rin po. IPv4, IPv6. Ayun. Sana po nasundan yung mga idol. Pero don't worry, babalik ko po ito later para ma-screenshot nyo lang. Okay? So, yun.
Now sa APN, enable APN is naka-on yan. Of course, naka-on naman talaga yan. Sa bearer mga idol, so ito po pinaka-importante sa lahat, okay? Now kung makita nyo mga idol, lahat po ito, kumbaga lahat as in lahat po ng mga words ang kusan is hindi unspecified is naka-check ko, di ba? Ang hindi lang po naka-check dyan is unspecified. So gayahin nyo po ito mga idol, no? Yung unspecified po, leave that, okay? And then, pero sa mga LTE and then HSPAP and so on, lahat po i-check nyo yan mga idol. So, katulad po ng pinapakita ko ngayon sa inyo sa better part. Okay, there we have it. Assuming po is na, gawa nyo na po yan. Back na natin. Sa MVNO type, none mo lang, no? Okay yan, so none mo lang. Pero, yun lang mga idol, no? Wait, back ko sa pinakauna, ikaw. If ever na nandun po nasundan, screenshot na lang mga idol. So, 3, 2, 1, screenshot. Okay, so, dito naman, which is sa pinakaling part, okay? 3, 2, 1, screenshot. And 3, 2, 1, screenshot. So, yun, assume mga idol is na, tawag doon is nagawa nyo na po yan, or na-screenshot nyo na po. So, x na natin to. Kasi nga po is, nakasave na rin yan, kaya gx ko na lang. So, dito, kapag nag-add ka ng EPN, i-click ko po yung check para ma-add po yung EPN, okay? Now, pagkatapos yun is, piliin po natin yung EPN na ginawa natin. Ito po, yan, sinuise ko na yan, no? So, yun, as you can see, may data rin po siya. Kumbaga, yung EPN po is legit rin po talaga siya. Gumagana po talaga, or working po talaga ang aking EPN, no? So, yun. And then, mga idolo, pagkatapos yan is, di po tapos, okay? Meron po kayong i-download sa Play Store. Okay, ano nga ba yung i-download sa Play Store? Ito po, idol, papakita ko sa yung app. Ito po. Force 4G LTE only. Idol, napaka-solid nito kasi nga po, napakatindi. Sa sobrang tindi, papalakasin na yung mga data connection, idol. Napaka-solid ng app na yan, okay? Now, paano nga ba madadownload yan? Punta ka lang sa Play Store and then type mo lang Force 4G LTE only. So, sasampulan ko lang kayo. So, ito po, as you can see, pag kinipe mo yan, Force LTE lang, and then agad-agad makita mo siya dito. Ito po yan. Okay, so click ko lang saglit na, papakita ko lang sa inyo. So ito, now, kapag ito, install nyo lang, meron na po siyang 3 MB, okay magana, napakalit lang. Ratings is almost 5, as you can see, 4.8, so napaka-legit talaga ng app na to mga idol, no? So napaka, dami lang naniniwala dito, and kasi nga po is napaka-legit, or napaka-solid na app, okay? Okay, so ito na yung app. So open natin. Now, kapag na-open na idol, ito pong lalabas dyan, no? As you can see, meron pong 4G LTE settings and advanced settings. Adol sa advanced settings, huwag niyo pong papakialaman. Hayaan nyo na po yan, okay? Goods na yan dyan. Ang papakialaman natin dito is yung 4G LTE settings, mga idolo. So, ano nga ba? Bakit nga ba natin kailangang pakialaman to? Kasi nga po, okay? Once na kinlik mo yan, click ko, no? Boom. Ito pong lalabas yan agad-agad. Phone information or phone info. Now, as you can see, mga idolo, dapat yung mga step dito na ipapakita ko sa inyo is follow nyo, okay? So, tara, start na tayo, no? So, as you can see sa akin, set preferred network type, ito po, no? Kapag kinlik mo yan, so ito pong lalabas dyan. Napakarami pong options about dyan, okay? So, yun. Now, dito mga idol, piliin mo po yung LTE only. Kung may nakita ka dyan, okay? Now, kapag napili mo yan, click mo, no? So, yun. And then, there we have it. And then, as you can see, dapat sa mobile radio power is naka-on yan. Ito po, naka-on yan. Sa enable DSDS, naka-on din yan. Okay, so yun. I hope na nasundan yung mga idolo, no? Okay, so yun, no? Okay na. And then, home na natin. Now, try po natin yung speed test. If malakas na po ang ating internet connection, okay? Open ko speed test, wait. Okay, clear ko lang saglit. So, try natin ulit i-speed test yan. Okay, let's see mga idol. Pag-improve na po ang ating internet connection. And so, boom, there we have it. As you can see mga idolo, as you can see, uma-average po siya halos ng 30 Mbps idol. Diba ganun kabilis ang ating internet connection. Okay, sa pamamagitan ng paggamit lang ng dalawang method na iyon. Okay, there we have it. Sa kanyang upload speed, di na masama. Uma-average siya halos ng 12 Mbps. Okay, umabot na ng 12 Mbps. My goodness, umabot pa ng 14 ata ito. Pero yun, as you can see, hindi na masama sa ating upload speed mga idol. So, napakabilis din. So, yun mga idol, no? As you can see, improve po ang ating internet connection. Okay? So, yun lang mga idol. If you like my video, please
ilibalik nyo yung mga idol. Di magtagal pa mga idol. Till next time, peace out and keep safe everyone.